Yung July 17, yung Binuhat Festival sa Tagum City. From July 17 hanggang July 23 yung kanilang festival po dyan. Okay. So, mamaya, after the break, makakasama ho natin ito hong ating mga friends from Tourism Malaysia, yung Marketing Executive of Tourism Malaysia. Nandito ho sila sa studio ng live para ho kwentuhan tayo. And you guys out there, pwede rin ho kayong maging part ng aming kwentuhan dito. Pwede kayong tumawag, pwede kayong magtanong kung anong gusto nyong malaman. Sige po, ngayon pa lang, binibigyan na ho namin sa inyo yung way to be part of our discussion. Just type DZAR, lagyan niyang space, tapos yung inyong gustong itanong sa kanila, send po ninyo yan sa 2299. Short break lang tayo, Kuya Ryan. When we come back, kayong mga viewers namin, keep on watching. Babalik po kami. Para mag-enjoy ng todo. Halika, biyahe tayo nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang kalihim ng Pilipino. Dito po sa amin, lalawigan ninyo ating sisilipin. Dalawin natin ang mga magagandang tanawin. Tara na't samahan nyo kami sa ating paglalakbay. Dito po sa amin. Hey bro, take a look at my new Facebook friend. Pretty, no? Yeah, pretty nga. Except for the pimple scars. Pretty pa rin. Napupunta mata ko sa scars eh. Pretty pa rin. Scars nga lang. Oo nga, no? Pinag-uusapan ba nila ang peklat? Profile picture mo? Say, tama na sa peklat. Use the Manu Skin Aid. It kills bacteria that causes skin infection para maiwasan ang peklat. Para... Ganda niya, men! Like button! Available at Mercury Drug Stores. Like us on Facebook.com/TheManuSkinAid or text 0917-854-2248. Sir, is Mr. Lopez in? White. Why, ma'am? May meeting po kami today eh. Kinis. Can I ask you to wait, please? Develop fair, moisturized white skin with Fairy White Soap. It has natural extracts with vitamins that are not harsh to the skin. It also lightens the skin tone and helps make skin blemishes less visible. Soft. So, can I have your Facebook? Add me, facebook.com/fairywhite. Available at all Mercury Drug Stores nationwide or call us at 0917-854-2248. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras natin dito sa himpilan ng DZAR Sunshine Radio, 1:30 ng hapon. DZAR Balita. Magandang hapon. Narito ang mga balita sa oras na ito. Senator Miriam Santiago, hinikayat si Pangulong Aquino na gawing National Artist for Dance ang sikat na balerina na si Liza Macuja Elizalde. Samantala, Senator Trillanes, pinanumpa ni Senator Villar bilang panibagong miyembro ng Nacionalista Party. Kaugnay na balita, Senator Trillanes, welcome sa mga Nacionalista Party Senators. May detalye si partner Brenda Manalo. Brenda? Ikinalugod ng mga Nacionalista Party Senators ang pagsanim ni Senator Antonio Trillanes default sa partido. Ayon kay Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr., malaking bagay ang pagsama ni Trillanes sa partido. Masubok na ani ang paniniwala at paninindigan. Para naman kay Senator Alan Peter Cayetano, blessing at asset si Senator Trillanes na ani kapareho nito sa paniniwala sa maraming mga issue. Pinagmalaki pa ng minority leader na magiging biggest block sa Senado ang Nationalista Party Senators na kinabibilangan ng Senator Manny Villar, Senator Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Marcos at Senator Trillanes bukod pa sa kaalyado nitong mga senador. Ayon naman kay Senator Pia, mahalagaan niya sa isang grupo ang may miyembro na galing sa iba't ibang background na may iba't ibang karanasan dahil ito anya ang nakapagpapatatag sa isang organisasyon. Brenda Manalo para sa Alternatibong Radyo DZAR Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Maraming salamat kapartner Brenda. At yan ang mga balita sa oras na ito. Mula dito sa News and Information Center ng Sunshine Radio. Reslin Catarong kapartner mo sa balita at serbisyo. DZAR Balita.
Likas ang lindol sa ating bayan dahil tayo ay nakatungtong sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ang babala ng sayantipiko, muling gagalaw ang West Valley Fault sa Kamaynilaan. Batay sa Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study, posibleng malaking pinsala ang itudulot ng napipintong lindol. Yun ay kung hindi tayo maghahanda. Ngayon pa lang, dapat malinaw na ang gagawin ng bawat pamilya, bawat komunidad at ng mga otoridad at lokal na pamahalaan sakaling sumapit ang mapinsalang lindol. Hindi pwedeng magsawalang bahala, hindi pwedeng kanya-kanya. Magtulungan tayo para maibsan ang panganib ng sakuna sa ating mga komunidad. Sa susunod na pagsubok na dala ng pabago-bagong panahon at kalikasan, wala nang dapat mamatay. Walang tahanan ang dapat masira. At walang kabuhayan ang dapat mawala. Panahon na para iligtas natin ang isa't isa. Ito po si Loren Legarda. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ni Senator Loren Legarda at ng himpilang ito. Sunshine Media Network International. Brace yourself. The fastest growing Filipino multimedia network reaching the whole world. Nagbabalik ang biyahe at gimmick. Alright, 1:32 all over the archipelago and balik na tayo dito sa ating program. If you're watching, diba sabi ko sa inyo, live yung bisita. Hindi ko ho sila co-host, guest ko ho sila this afternoon and I'm glad dahil hindi pa namin ata nagiging destination ang Malaysia. So this afternoon, tamang-tama kasi ang kanila hong pinupromote dito ho sa atin sa Pilipinas is yung mga destination po ng Malaysia kasi marami naman hong mga Pilipino talaga yung sabihin na natin na napuntahan na nila yung mga destinations natin dito sa Philippines. So parang gusto naman nila na makarating din sila dun sa ibang mga destinations, especially outside the Philippines. So if you're planning to go to Malaysia, this is the perfect time to join us dito sa aming pakikipagkwentuhan dito sa mga marketing executives of tourism Malaysia. Nandito ho sila sa ating program. Unahin natin si Miss Bianca Tamayo. Miss Bianca, magandang hapon and welcome dito sa Biyahe at Gimmick. Magandang hapon sa mga nakikinig po. At saka sa mga nanonood sa sa mga atin. Nanonood. Okay, live din pala po tayo yes. sa TV. Maraming salamat sa pakikinig at introduce ko sa inyo ang isa ko pang kasama, which is si Miss Zuhaira Abbas. Yes. Hi, Zu. Magandang hapon. Paki-press naman yung paki-press mo, Miss Su, yung the green one. Okay. Okay. Magandang hapon din, Bianca. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa Sunshine Radio. Tama ba? Yes. Dito sa Biyahe at Gimmick. Alright. So, bagamat ang kanila hong pinupromote ay yung ang turismo ng Malaysia, pero nandito ho sila sa atin ang office nyo is, you're saying, Su, kanina na nasa Fort Bonifacio. Yes. Okay. Siguro bago tayo magkwentuhan pipersonalin ko na muna kayo. Bianca, I'll call Bianca kasi bata ka pa naman same with Su, bata ka pa naman. Gaano na kayo katagal dito sa pagiging marketing executive ninyo ng Tourism Malaysia? Bianca, ikaw, kailan ka nag-start dito? I started late 2010, December. So bago ka pa. Bago pa lang po sa industriya ng turismo. So mga almost 2 years. Magto 2 years ka pa lang. So before joining Tourism Malaysia, saan ka connected, Bianca? Nag-graduate po ako 2009 in Australia. So after that, I did a couple of mga marketing jobs in Australia before I transferred to the Philippines, this is the first job that I handled here in Manila. Oh, talaga? Yes. Pero good for you dahil kahit sabihin mo na nag-Australia ka ay hindi mo nakalimutan yung ating siyempre po, salita dito sa Pilipinas. Hindi po, very fluent. Yes. All right. So how about you? Ikaw naman ay gaano na katagal dito sa Tourism Malaysia? Well, going 4 years na po. I started in Tourism Malaysia in 2008. 2008. So, medyo matagal-tagal na. Before joining Tourism Malaysia, ano naman yung iyong pinagkakaabalahan? I used to be an instructor at the Philippine Women's College in Davao. Oh. So I was also with Department of Education then. So you're a teacher? Not really, an instructor maybe. Teacher na rin. Yun na rin. Meron palang Philippine Women sa Davao. Yes, they have a branch in Davao. So exclusive din talaga sa
women's. No, they are already co-ed. Pero during the time na nandun ka, co-ed na sila. Yeah, it's still co-ed. Nung ba talagang pangalan lang na Women's University pero co-ed na ba talaga yung ano? Yeah, it's co-ed nowadays na. Previously, all women yung students, but then naging co-ed na rin sila. Okay. My next question, Sue and Bianca, being a Filipino or being a Filipina, marami na rin ba kayong mga destinations na narating o napuntahan dito sa atin? I'm referring to our local destination. Bianca, ikaw muna. Ano yung mga destinations sa Philippines bago tayo bago tayo tumawid ng Malaysia? Yes. If hindi po siya work-related, I've been to a couple of places also, ganyan. Let's say, syempre yung mga popular destinations natin, which is Boracay. Boracay, talaga. Of course. Pero kapag kunyari, work-related, of course, we promote Malaysia not only to Metro Manila, but sa different parts of the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan po. Davao, we always go to Davao, Cebu, yan, beyond Metro Manila naman, Clark, ganon. Yun yung mga main markets that we handle also to promote Malaysia. But then, if mga ganito, last April, kakagaling lang namin ng Coron, which we love. Palawan. Very, very nice place. So, I think in the near future, it's going to be a big, popular destination for tourists also all over the world, here in the Philippines. All right. Yes. So, sinabi ni Bianca, Boracay. How about you? Ano naman yung mga, I'm sure yung mga napupuntahan din naman ni Bianca. Pero, maliban doon, ano pa yung mga destinations natin dito sa Philippines na medyo, wow, totoo pa lang, it's more fun and beautiful yung Philippines? Well, basically, kasi I'm from Mindanao. So, I've been all around Mindanao. So, I was born in Maguindanao. So, there is this new mosque. It's the grandest mosque in the whole of Philippines. It's called the Grand Mosque. So, I'm inviting everyone to take a look at the Grand Mosque. Saan yun It's in Cotabato City. Cotabato City. Yeah. So, it's a nice place. It's a good architecture. Wow. So I hope everyone can see it Pag nakarating ulit ako ng how long is yung travel time ko, let's say from Davao going to Cotabato? From Davao to Cotabato, it will take you private, kung private vehicle. It will just take you about 5 hours. Yeah. So, medyo malapit lang naman siya. Okay. Mr. Tony, question lang. Kayo po ba? Ano pang probinsya ninyo? Ako ay taga-Southern Tagalog kasi ako, Bianca. Both my parents are from Batangas. Although right now, kami ay nasa Mindoro. Nasa Oriental Mindoro naman kami. They have nice beaches as well in Mindoro. Yes, Puerto Galera. Yes. So, sabi nga nila, parang Boracay din. Pero nakakalungkot at hindi ako mahihiyang aminin sa iyo, Bianca and Sue. Kahit taga Mindoro ako, isang beses pala ako nakapunta doon. Hindi pa doon sa mga beaches na magaganda doon. Doon lang sa, I don't know. Yes, Okay. The reason why tinanong ko yun, mayroon bang pagkakahawig ang mga pinopromote yung mga lugar sa Malaysia dito sa atin to think na parehas lang tayo nasa Southeast Asia, di ba? Yes, merong pagkakahawig. Like, sabi nga ni Bianca, pumunta kaming Coron. So, when we went to Coron, talagang when you go to Malaysia and you go to Langkawi, it's like Palawan. So, mafe-feel mo rin ang Pilipinas kapag pumunta ka sa places in Malaysia. Like for one, Langkawi. So, Langkawi is, parang kung nasa Palawan ka, it's almost the same. Parang yeah, it's almost the same na in Langkawi. So, pareho lang yung feelings. The only difference siguro is, parang yung features nila at saka yung features naman natin, 'di ba? Parang parehas din, 'di ba? In terms of the physical characteristic of the person, halos the same because we're Southeast Asians also. But then, kasi in Malaysia, it's predominantly Muslim. It's predominantly Muslim. Pero it's a mix of Indian, Chinese, and Malay. So it's a melting pot of different cultures also. Pero in terms of the similarities of the places, let's say, vegan, diba? Mix, parang napaka-heritage-like siya, diba? We have that in Malaysia as well, which is called Malacca. So Malacca is part of the UNESCO World Heritage Site siya. Okay. And all. So tama-tama yung comparison mo kasi vegan is also recognized by UNESCO. UNESCO also, it's the heritage site. KL naman, it's a mix of heritage and modern and heritage structures, ganyan, like in Metro Manila, Makati. So there are similarities, apart from the language also that
Bahasa. It's like similar to Tagalog as well. May mga certain madaling words. maintindihan. Madali po. Parang sayang, di ba? Same meaning, kaliwa. Pareho tayo ng payong. O, di ba? Pareho din yung meaning niya. So, may mga similarities din po. You wouldn't feel so much away from the country once you're there in Malaysia. Yeah. At least si Sue talagang hindi siya maninibago. But one thing, yung pagkakaiba lang talaga, like for Muslim Filipinos and for other Muslims in other countries, when you're in Malaysia, at home ka sa pagkain, kasi everything is almost halal. And that is what we do not have here in the Philippines, especially in Manila. So, medyo mahirap humanap ng halal food. Although, kumbaga meron na din tayo ngayon dito na mangilan-ngilan pa lang. Mangilan-ngilan pa lang. Na talagang nakalagay sa label na this is halal para ano. Pero doon, walang problema pala. Walang problema. Actually, yun nga. It's one of their attraction actually kasi a lot of Arabs, Middle Easterns, and then other people from other countries like Indonesia really feel at home in Malaysia because of the halal. Okay. If we have halal, and I believe marami namang pupunta dito, diba? So, yun palang isa siguro din sa mga dapat na mga pagtuunan ng pansin, ano? Dapat pagtuunan ng pansin. Alright. Paging, sino ba? Sino bang tatawagan nating ahensya ng ating... kasi, tama yun, Sue. Kasi, yun ang isa sa mga dapat nilang maikonsidera para yung ating mga Muslim brothers and sisters, wala silang problema pagdating doon. Yes, pagdating. Even Chinese food in Malaysia, it's halal. Yes. Kaya naman pala talagang kumbaga nating to worry pagdating sa pagkain doon sa okay. So may traffic din ba doon? Yeah. Traffic is on certain times of the day, traffic. You have to keep in mind also when you're traveling, you have to keep it to consideration yung traffic jam kasi if you're getting to a certain place to another, it might take a while especially pag after office hours. Pero I heard they did something about that. Parang if you're working for the government, you leave at let's say an earlier time, siguro 4:30 tapos ka na. Pero if you're private, 5:30 just to lessen lang the traffic jam. So they're working on lessening traffic is a sign of progress daw, so 'di ba? Parang sabi nga nila. Pero dito kasi sa Manila parang any time of the day. Parang swerteng-swerte mo na hindi ka makaka-encounter ng traffic doon sa mga major thoroughfares natin. But anyway, tingnan na lang natin doon sa aspeto na progreso daw pagka ibig sabihin maunlad pagka ganong may traffic. Okay, based doon sa inyong experience na dalawa, alin sa mga destination sa Malaysia yung parang kumbaga pinupuntahan at naiinganyo ang maraming mga Pilipino na puntahan? Alin sa depende po kasi sa interest, like sa bagay, sa mga mahilig mag-shopping, KL is a must, Kuala Lumpur is a must sa mga mahilig mag-shopping, and for those who are actually looking for adventure, they can go to Kota Kinabalu. So marami ring Filipinos actually in Sabah, especially in Kota Kinabalu because of the Mount Kinabalu, mga climbers, mga divers, they always go there. So, this is one of the destination na gustong puntahan ng ating mga kababayan dito. And maybe not only Filipinos, yung mga nakakarating doon na mahilig sa adventure, tong Mount Kinabalu. Yes, shopping and adventure. Kuala Lumpur, kumbaga parang yung Manila natin dito. That's the capital of Malaysia, Kuala Lumpur. Yes. And comparison sa Kuala Lumpur at saka may mga malls din or kumbaga may Changi din. Paano natin pagkukumpara yung Manila doon sa Kuala Lumpur? Ay Sir Tony, dagdag ko lang po. For food lovers in the Philippines, yung mga gusto mag-travel just for food kasi of course ang travelers natin, ang market natin 'di ba Filipinos po. Filipinos, what do they love to do when they travel? Number 1, shopping yan. Number 2, food trip, 'di ba? So yun yung mga pinopromote namin. For food, of course, KL, Malacca. Pero Penang is the food paradise of Malaysia. That's what they call it. It's on the northern part of Malaysia. Tapos, I think yung laksa nila doon, it's voted 7th most delicious food
in the world, according to CNN Go Food Rank Choice. 7th. Most delicious food. The laksa, Asam Laksa in Penang. So, Ano yun? Medyo anong uring pagkain ito? Ito ba ay wala akong idea. Konting kwento, Bianca, dun sa kasi 'di ba para masama ka dun sa masasarap na pagkain, not only dun sa bansa mo but the whole world. That's something. ako din po kasi personally, talaga honest ako sa inyo, hindi ako masyado mahilig sa maanghang na pagkain. Konti lang. So, ang laksa, Asam Laksa is very spicy. So, I tried eating laksa, pero I think si Zu ang best na mag-explain nito. Asam Laksa na to. Pero masarap nga naman, no, Zu? Yeah, meron siyang noodles. It's actually a soup with noodles. Okay. And then fish head. Sobrang sarap. Hindi Fish ko alam. head? It's not really fish head, pero may fish siya eh. I do not know how to explain it, but gusto kong i-share siya sa inyo pag pumunta kayong Malaysia. So, laksa, that's it. Penang laksa. Kasi they have 14 states in Malaysia, right? 14, 13 states. I have it here pala. Yeah. It's a local noodle soup dish with coconut milk, seafood, bean sprouts, cucumber, and spices. So, yun ang mga yun yung top eat doon. Aside from yung nasi lemak, satay, roti canay, mga chicken rice, yun masarap din po masarap yun sa Malaysia. Maraming masarap. Okay. Sige. Yung sabi nga natin, hindi lang tayong tatlo ang magkukwentuhan dito. Even our viewers and all our listeners are welcome to be part of our kwentuhan. Helen Diatras of Alabang, good PM. Totoo po bang mahirap makipag-communicate ang mga Malaysians kasi hindi daw po marunong mag-Hinglish? Ay, hindi po. Definitely po, you can communicate with Malaysians kasi marami po sa kanila ang marunong mag-English din. But like Filipinos naman, there are some na who doesn't really speak English. Yes. They just speak Bahasa. Yun po yun. So, parehas din. Meron din tayo dito na talagang hindi mo sila makakausap ng English. So, ganun din sa kanila. So, Helen, it's not true. Kung pwede mo rin silang kausapin. Desiree of Mandaluyong, hi everyone. Para din po palang Mindanao ang Malaysia. I just want to ask kung ano po ang need kapag pupunta ng Malaysia. Sa tourist, ano po yung dapat dalhin? Thanks a lot. Desiree is planning to go to Malaysia. Desiree of Mandaluyong. For Filipinos, hindi po natin kailangan ng visa to go to Malaysia. All you need is a passport, valid passport na At least 6 months yung validity niya to go to Malaysia. For all ASEAN nationals, you don't require a visa, but you have to stay for not more than 30 days. Yes. It's called tourist visa. You don't need 30 days. Hindi 30 sila days dapat. at max, yes. Ayun. So, passport lang. A valid passport, Desiree, will do. Plus, of course, your money. Yes. At hindi ka lumampas ng 1 month in staying Malaysia. Yes. Marami din bang mga Pilipinos ang nagtatrabaho or nagkaroon ng opportunity sa Malaysia? Opo, marami pong nagtatrabaho sa Malaysia. Maraming Filipinos working in Malaysia. Ano yung kanilang mga trabaho? Ang iba po nasa IT, ang iba naman helpers, house helpers po. So, yun po yung mga kadalasang trabaho. Then, ang iba naman, hotel industries. Yun po yun. Alright. I don't know, maybe hindi kayo yung tamang tanongin dito, pero ano ba yung impression nila sa mga Pilipino? Sige, Zu. No, depende din kasi, well, of course, very hospitable. That's what I heard. Well, ang mga naririnig ko naman, Filipino ladies, very beautiful. Yun po yung madalas naming naririnig. Eh. Ang mga Filipinos daw po, magaganda at guwapo. And you know what? They really love Filipino actors like Jericho Rosales. Sa mga teleseries. They love our teleseries. In fact, pinapabili pa ako ng DVDs ng mga Filipino movies. Talaga? Just for them to watch it in Malaysia. Kumaga ita-translate na lang sa bahasa para maintindihan nila yung... Actually, even for them, hindi po nila tinatranslate. That's the best way for them to learn the language, the Filipino language. Yes. That's nice. That's what I heard. Our bosses are watching yung mga
movies na Tagalog na shown. Pero walang subtitles. Inaaral lang nila talaga. Talaga. Parang yung isa sa mga challenge sa kanila. Kailangan maintindihan mo what's the story all about. Yes. Nakakatuwa. So, at least, yes, Jess ng Makati, sige po, kayo ang bida. Tanong ko lang po, may mga snatchers or pickpocketers din po ba sa Malaysia? Hindi po maiiwasan yon. Kahit saan po tayong bansang pumunta, hindi po maiiwasan na talagang may mga masasamang elemento. So, mag-ingat po talaga. In every place you go, you have to be cautious always. Pero idagdag ko lang po kasi ang Malaysia is voted 19th most safest place in the world. Yes. 19th? Yes, 19th all over the world. So, it's quite safe. Pero syempre, sabi nga ni Zoo, be cautious about of course. your surroundings. Hindi, kumbaga kahit naman saan ay may pupwede. Best time na pumunta ng Malaysia. May mga summer din ba? May mga tag-ulan din? When is the best time para pumunta kami ng Malaysia? The best time to go to Malaysia is all year round kasi wala pong bagyo doon. So, basically, it's raining. May ulan din po sila, may tag-init. Pero, you can always go there. Climate is the same as here in the Philippines, which is tropical climate. So, it's the same. Any time of the year. Yeah, All except year that they don't round. have typhoons. Ganun pala doon. Okay. So, kung meron kayong kasi sabi nga ni Bianca, pagkain, lugar, kumbaga yun yung sa bagay, ang mga Pilipino naman mahilig din sila sa maanghang na pagkain. Kaya pagdating sa pagkain, I'm sure magugustuhan din nila yung mga foods ng Malaysia. Yes. So, any event ang pinag-aanyaya kayo sa ating mga kababayang Pilipino bago ang bilis-bilis ng oras. So, ikaw, anong mga gusto mong ibalita at ipag-anyaya sa ating mga Ang pinakamalapit po na event ngayon, which is nag-start po siya ng July 6 until July 13, is the International Quran Reading Competition held annually in Malaysia. Quran reading? Yes, Quran reading. Nangyayari po siya before mag-Ramadan. So, I'm also inviting everyone to go to Malaysia for the Ramadan Bazaar. So, that will be on July 20 until August 20th. So, yun po yung mga bagay na... So, mark your calendar, July 20 hanggang August 20 po, Ramadan Bazaar. So, there will be lots of sales in Malaysia. Mura ba doon ang mga bilihin? Bakit dinadayo ang KL? Mura. Especially the shoes, the Vinci shoes for the ladies, gadgets, it's cheaper. Marami tayong top buys po doon sa Malaysia. IT, chocolates, batik. Kasi duty-free country siya. So, over 300 goods, tax-free. Okay. Except for cigarettes, alcohol, glassware, yun, tinatax din just to prevent them from buying them. Alright. Pero, ano yung mga bawal na, kumbaga, para at least yung mga nanonood na at nakikinig sa atin na gustong, alin yung mga hindi dapat gagawin pag pumunta ng Malaysia? Well, wala naman. Pareho lang din naman. Siguro yung mga common etiquettes lang talaga. When they shake their hands. Kasi, I'm not sure, it's a predominantly Muslim country. So, I think pointing is pointing your finger is kind of rude for them. Yes. So, you have to point all your hands. Not really like point directly at a person. Ganun po. Ganun po. Tapos, yung bang yung intayin mong, wag mong i-offer yung kamay mo to shake. Kumbaga, intayin mo na sila yung mag-offer ng... for women. Kasi, for women. The opposite sex, kasi I don't think they would offer their hand and all. Probably just a gesture of, nod and all. So, yun, that's what I know of. And we have other events po Yeah, to sure. promote, like aside from the Ramadan Bazaar on July 20 to August 19, Merdeka Millennium Endurance Race on August 29 to September 1. We have the Malaysia Day celebration on September 16. The Malaysian Open ATP World Tour on September 22 to 30. And then we have the Malaysia International Gourmet Festival on October 1 to 31. And ito po, inaabangan po to ng mga mahilig mag-ride, mahilig ng motorsiklo. We have the Malaysian Motorcycle Grand Prix on October 19 to 21. And then October 20 to 21, meron po tayong Mount Kinabalu International Climbathon.
We also have another sale po. November to January, we have the One Malaysia year-end sale. So, lots of sales po Ibig yan. sabihin talaga maraming mga sales pala doon. Dagdag ko lang Bianca. po, this is the most important sale yet to come this year. It's called the Travel Madness Expo this coming July 20 to 22. So lahat ng mga gustong mag-travel dyan at bumili ng mga Malaysia packages, please go to SMX Convention Center this coming July 20 to 22. We'll be having a booth there. So upon entrance, you'll see us. Tapos yung mga packages, nag-invite sila ng mga major travel partners natin, which is agents, airlines, tourism boards. So they're not selling only Malaysia packages, but packages to travel all over the world. Tapos meron lang po kung mga certain activities that I want to share. Sure. This coming weekend, it's going to be July 14, MTV World Stage live in Malaysia, featuring si Justin Bieber. So sa mga pupunta na ng KL this coming Saturday, if you need passes, please log on to our Facebook page, which is Tara na sa Malaysia. So just click like, and then you'll see how to get free passes for the event. And then apart from that, just want to share also that the Malaysia Mega Sale Carnival is still ongoing. It started last August, so it's until September 2. It started last July, until September 2. So sa mga gustong to strike a bargain and for all goods and all those stuff, just go to Malaysia, and then you can also send us an email or like us on Facebook para we could provide you with yung mga discount cards and collaterals we can give you. So may mga discount cards din pala. Yes. Right now we have, yes. Okay. May ano ba kayo? So mayroon kayong datos ng tourist arrival sa Malaysia? Kasi dito sa Philippines, sinasabi ng DOT na masaya na ang Pilipinas pagka may 5 milyong turista na ang Malaysia, gaano ba karami ang turistang nagtutungo sa bansang ito? Kasi yung katabi pa rin nating Thailand is napakaraming nagpupunta diyan na mga turista, pero in Malaysia siguro mas marami sa atin. In 2011, Bianca, I believe it's 324,000, right? If I'm not mistaken. 2011, we have 362,101. This is from the Philippines alone. Yung mga Pilipino lang na nagpunta doon. So, yes. So, it kind of had a decline last year as opposed to the previous year, which is 2010, no, Zoom? Yes. Tapos, we're picking it up this year. Hopefully, we had 41% increase from yung Filipino market to Malaysia. But in terms of tourists all over the world going to Malaysia, Malaysia is the fourth, top 4 sa mga tourist arrivals in the world. So, it's still one quite of the big. most visited. Not only arrivals, but tourist receipts din po. So yung figure na binanggit mo is Filipinos. Yes. Filipinos alone. Filipinos alone. Okay. Sige, naglalambing si Mariel ng Dasmariñas kung Makati ba o Cavite. So ikaw na, pwede bang mag-sample ng greetings ng Malaysian language? Magandang hapon, salamat tanggahari. Magandang hapon yon. Good afternoon. Salamat tanggahari. So, thank you. Terima kasih. So, parang hindi naman siya mahirap na parang pag-aralan, di ba? Hindi naman mahirap pag-aralan kasi may mga words sila na similar with Filipinos. Sa atin dito. Yep. Nako, sana pala. Anyway, magpa-part 2 tayo since target naman ninyo ay mga kababayan nating mga Pilipino. So, part 2 tayo sa mga panahon na medyo maluwag-luwag kayo. But for the meantime, Sue, I'm giving you the floor to invite again all our viewers, all our listeners, at kung ano pa yung mga gusto nyo sabihin before we wind up. Terima kasih. Thank you sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Sunshine Radio dito sa Biyahe at Gimmick. Iniimbitahan po namin kayo na bisitahin ang Malaysia. It's an all-year-round country to visit. Okay. And Bianca, yung inyong website, pakiulit mo ulit para doon sa mga may gusto pang malaman or magkaroon ng information about Malaysia. For all other information about Malaysia, lahat ng brochures namin, meron kaming soft copy sa website namin. Pwede nyo i-download at basahin upon your discretion. So, our website is www.tourism.gov.my.
So please like us on Facebook as well. Our Facebook is facebook.com/Tara-na-sa-Malaysia. So by monthly, meron kami mga contests. Right now, you can win like a trip to Kota Kinabalu and all of those if you like our fan page. So please do like it. And maraming salamat sa lahat ng nanood and sa inyo po, Mr. Cuevas. Thank you very much. Thank you also, Sue. Thank you, Bianca. Shoppers! Malaysia is waiting for you. Yeah. Naghihintay ang Malaysia sa inyo. Marami silang mga mahabang panahon na pwede tayo. Basta meron kayong valid passport, hindi kayo susobra ng isang buwan doon. You are all welcome and alam niyo na kung ano yung mga hindi dapat at dapat niyong gawin pagka nandun kayo sa Malaysia. Hindi naman ito yung unang pagkakataon. Hopefully, sa mga susunod na panahon ay maging bisita ulit natin ang ating mga friends from Tourism Malaysia, si Bianca at saka si Sue. So, for the meantime, ako muna yung magpapaalam pansamantala pero this is just a temporary goodbye dahil babalik ulit tayo Wednesday sa isa na namang destination. So, Mariel and yung lahat ng mga nagtanong, lahat ng mga nanood po sa amin, sige po, yung kanilang Facebook at lahat ng mga gusto nyong malaman about Tourism Malaysia, nandun po yan. Thank you for listening. Healthy Chat at Sunshine. Susunod na. At Batanes, Subic, Baguio at Rice Terraces. Namasdan mo na ba ang mga binta ng Zamboanga? Bulkang Tal, Bulkang Mayon, Beach ng Boracay at La Union. Dito po sa amin, lalawigan ninyo ating sisilipin. Dalawin natin ang mga magagandang tanawin. Tara na't samahan nyo kami sa ating paglalakbay. Dito po sa amin. Inyong napakinggan ang isang oras na paglalakbay at pamamasyal sa himpapawid, biyahe at gimmicks sa isa na namang paglalakbay at pagtuklas sa mga paraisong lugar sa Pilipinas. Ang Perlas ng Silangan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Isa pong flash report, libu-libong mga estudyante ang nagtsatsagang pumila para sa college Naku, entrance exam sa magpapasukan na naman.